yung mangyayari pag na-disapprove ka sa bank. Ito yung kinakatakutan ng mga client, lalo na yung mga first time buyer. So ito yung mangyayari pag na-disapprove ka sa bank. Unang-una, lahat ng mga binayad mo sa down payment is makukuha na yon ng developer. If may chance na ma-refund mo yon, mas maganda. Pero sa experience ko, medyo mahirap na yung process nun. Yun po yung katotohanan niya. So ito pa yung isang tanong doon. Ano ang gagawin mo pag na-disapprove ka sa bank? Meron pa tayong 5 pwedeng gawin just in case ma-disapprove tayo sa bank. Number 1 is pwede kang mag-loan do sa personal bank mo. And then yung bank mo, siya yung magbabayad do sa Filinvest. So basically parang ika-cash mo yung 90% gamit yung personal bank mo. And then ika-cash nila yung loan sa Filinvest. So pwede yun. Number 2, kukuha ka ng financing company, parang loan company. So maglo-loan ka sa kanila ng 90% and then yung loan company na yun, sila na yung magbabayad kay Filinvest. So parang ika-cash na nila yung 90%. Tapos pangatlo, pwede mong i-consolidate sa iba yung property na unang kinuha mo. Para yung mga nabayad mo sa down payment is malilipat mo pa dun sa second property na makukuha mo. Yung ibig sabihin ng consolidation, parang pwede mong ilipat yung mga nabayaran mo dun sa pangalawang property na kukunin mo. Pero dapat same developer lang. Pang-apat, pwede mong i-spot cash yung 90%. Bayaran mo na lang ng buo yung 90%. Yung pang-lima is i-request mo kung pwede ma-convert yung bank financing into in-house financing. Yung ibang developer, ina-allowed yun. So, depende yun sa developer ng property mo. So, yun yung 5 paraan just in case ma-disapprove ka sa bank financing. Pero sa next video, i-explain ko kung paano tayo hindi madi-disapprove sa bank bago tayo kumuha ng property. Kaya kung may natutunan ka dito sa video na to, please follow, share, and send me a message if may mga questions pa tayo.